Okay. Not may kasunod Hindi na plano ng maayos. Yung promote. Hindi ba dapat sa dulo yun? Yung This is the Talk Hang Show. This has been. This has been. This has been. Mismo nga maglagay tayo ng closer na parang Wala pa kasi tayong tayo, wala pa kasi tayong opener na alam mo 'yun. Na- Alam mo yung may ibang podcast meron na silang mga parang eme-eme. mga eme. May introng Hindi, okay lang maganda. yung intro. May intro. Yung ending kailangan meron tayong tagline. Parang sa MWMR, meron kaming tangina nyo, may Diyos. Somewhere there. Inisip ko nga na parang dito sa show na to, okay lang maging TH. Parang mga ganun ba? Di ba? Sa bagay. Sa show na to, Okay lang naman talaga okay maging lang TH. maging TH. Di ba? Kasi parang pag TH, negative eh. Hindi naman. Dito, okay lang. Okay lang. Analyst ka lang. Di ba? Sabi nga ng cards kahapon, 'di ba? TH yung card sa atin. Kahapon. Ang ganda ng reading Oo, kahapon ganda ng para reading sa Talkham show ng mga cards. Grab, iba yung energy. And Paangat. speaking of cards, pwede na rin siguro natin sabihin kasi we've decided without consulting you, no? Ano na naman? I-upload na rin natin sa Spotify yung Tarot Tuesday. Ay, pwede rin. Oo, pwede kasi rin. maraming so may mga nag-message na message lang kayo kay Ron pag kailangan nyo magpa-read. Oo nga eh. May mga private nag-message reading na. siyang ginagawa. Yun lang. And then promote tayo. Promote mo tayo mga shows bago tayo start. Komedyanteng si Poo, pupunta rito sa Harbor Point. May show siya. Nice. At mag-o-opener ang Comic 5-0. Halos kumpleto kami. Halos. 8 p.m. po. Allegedly. Ayala Harbor Point Cinema Force. Mga tickets, magpunta lang po kayo sa Ayala Harbor Point para malaman ninyo kung paano makakuha. Theater ng 2 Handa na ba kayo? Big Theater. time. Handa na ba kayo? First time mo to? First Sakali? time ko sa theater. Kuya Kim? Wow. Second time. Oh, wait. Saan ka na? First. Teatrino. Oh, Tapos nga pala. bumomba ako, men. Kaya natakot ako. Seryoso? Nung minessage ako ni Mac, parang sabi ko, Mac, parang di ako pwede. Kaya pala nagdadahilan sa atin na parang, Malilate. Oo, mga ganun. Sabi ko, parang naging panggabi ba yung trabaho mo? Yung pala. May Which is backstory. normal naman. Nakakaba naman talaga Katakot yun. din. Nakakatakot talaga. It happens naman. Oh, Sa it mga happens. stand-up comedian. Pag di ka pa bumomba, hindi ka pa tumayo. Kasi yung material naman dyan na yun eh. It's more on mental preparation eh. Kasi pag nagpakain ka doon, men, cinema, ano yun yung ang tawag doon? Ay, may sound. Soundproof? Acoustic. So hindi ito yung tawa, nagbabounce para makakuha ka ng Confidence. confidence, tsaka ng ano mo, ng bilang. Wala. Mismo. Pwedeng higupin yung tawa, sabay reset ka kagad. Actually, Di ba guys? Di ba? Pag nagtitiba-diba na yung komedyante, alam mo na eh. tinesting natin yan di ba? Nung nag-soundcheck tayo nun sa Harbor Point na pag tumawa, hinihigop na mabilisan. Oo. Pero, na-test namin, Wala okay ka naman. Kaya naman. So, 100% lang ang ating ibigay. And may isa pa tayong show. Oh yes, February 21 naman. Tawang grasa. Tawa, Yuson. Tawang grasa. Si Grisunyo nasa Olongapo City sa The Brick. Yes. Yeah. And mag-open din ng Comic 5 sa kanya. Taong grass. Halos kumpleto rin kami. Kailan to? February. 21. 21. Tangina Chris, ba't naman kasi ganun yung title? Nakakadulas tuloy. Tawang grasa. Tawang grasa pala. Tawang grasa. Sa The Brick yan The Brick. The Brick. Feb 21. Oh. Si Gab, may show din. Meron ng show sa pag-release ng episode na to. Friday. Punta kayo sa Good Guys Deli tonight. Ikaw lang ba yan? Ako Ikaw lang Parm? yan. Okay. Wala lang, hangout lang tayo. Tapos, Low-key lang. gano'ng katagal na set yun? Mga 10 kanta, ganun. Oh. Wala lang, inom lang, kain lang, and then networking, ganun. Networking in a classy way. Hindi yung Okay. putang inang networking. Scam. Na scam. Gagi. Pa-dinner ako, Meet- tapos pakinggan nyo ako 3 Meet oras. some new people, meet some new people. Ano to? Free? May guaranteed TF? Wala. Hindi. I mean, it's a favor. So, Okay. yun. Yeah. Wala lang. It's a good spot. Parang, ano siya, paano mo ba ma-describe yung community Community grill? grill. Ano siya, every Friday may community grill sa Good Guys Deli. Tapos umiinom lang kami, Sa pangmasa nagkukwentuhan. na equivalent, tambay sa Gedli. Tambay sa Gedli. Uy, But, na-miss ko yun, make it fancy. Social. Dahil sa Nakakatuwa. SBMA eh. Nakakatuwa na ngayon nag-uusap-usap tayo ng ganyan na parang, okay, may solo gig. May stand-up comedy ngayon. Ang galing.
Pinag-iisipan ko mabuti Baka paano writer yung to. tawid eh. Nakita ko yung mata mo eh. Ay, may kailangan si Trixie. Sige nga, Ganda. tulungan ko na nga. Tulungan ko na nga. Galing ah. Sige, No, pasok true. na. True, di ba? Naalala nyo naman kung paano tayo nag-start nito parang 14, 13 years ago na kailangan magsama-sama lahat. Magsama-sama music, magsama-sama ang comedy para makakuha tayo ng audience. Pag lahat ng audience and then i-present natin kung ano yung craft natin. Yes. This time around, iba na. Ay, oo. Pwede na tayong tumayo mag-isa, pwedeng stand-up na lang, pwedeng music na lang, and paminsan-minsan nagko-collab. So that's how So many years ago? positive. How many years ago? How na yun? many years Oh ago? my God. Diba? Puti na yung buko. I can't remember the first time. Hindi ko na maalala. Dahil lasing ka. Oo, dahil lasing ako. Pero kayo ba, kamusta ang nag-uumpisa kayo? Kasi, ilang years na ba pinag-uusapan natin? Ang Comic Hub, ilang years na? 2012? 2012 eh. 12. So, ilang years na yun? At 14. 14 years. 14 years ago, This ano year. ang ginagawa nyo? 14 years ago, 2012. 12. Oh my God. God. Ano Gosh. kayo nun? Sino kayo nung 14 years ago? Ooh. Una, hindi pa ako nakakatawa So, nun. like, eto, nakita mo to, tapos lasing. Yun yun. Yun lang inawala eh. Naging kape lang. Oh, naging kape lang. Bago, mare. Yung alak. Totoo. Mismo. Totoo. Mismo. Kailan kayo Nag-cut down nag-stop? na sa alak. Kailan kayo nag-stop ng yung usual natin? Kasi noon talagang, God damn. Araw-araw, Walwal talaga. Pag gabi-gabi. magkita tayo, dapat Pang madaling may kasali yung alak eh. pamorningan. Pero may time na huminto na eh. I mean, ako mid-30s yata. Hindi actually. Parang 38 nga yata ako nung naglilo ako sa alak eh. Oo. Na parang hindi na kailangan ng alak para magkwentuhan or magkita-kita. Pwede maging normal na tao na lang, maging sober, alam mo yun. Parang nagmamakaawa ka pa. Oo eh. Hindi naman na kailangan ng alak eh. Pati sa stand-up comedy, di ba? Or pag magpe-perform ka, kailangan may alcohol eh. Pantanggal ng kaba eh. Pero ngayon, Kape na lang. kaya na, sabi nga ni GB, kaya na ng walang droga. Yeah, pero, yun nga, way back 14 years ago, sino kayo nun? Oo. Ay, ano natin, explain natin. Explain Sino kayo natin, nun? no? 2012. Oo, noong 2012. 2012. Kasi nagpa-viral ngayon yung nostalgic na 2016 eh, Oo di ba? nga eh, Bigyan viral natin ng ngayon. konting intro sa atras Comic tayo. Oo. Kasi si Mac talaga yung pinaka-impluensya namin. The founder. The founder. The Godfather. Godfather. So, siya yung namilit. Kung saan ang galing ang tamod ng lahat. Siya yung nagpilit-pilit sa amin na, hindi, mag-stand up ka. Baka sakali." Ako naman si Tanga, sige nga. Naniwala. Mag-stand up nga Nagpauto. ako. Nagpauto. Unang stand-up ko, wala. Hindi ko alam anong ginagawa ko. Naalala mo ba yung first set mo? Alala ko. Kasi Anong nangyari? may mga taga Manila, sila GB nandoon, sila Alex, para supportahan yung up and coming na mga comedians ng Olongapo. Hindi pala ako komedyante. Unang saba ko sa wala talagang tumawa. Nagsayang lang ako ng 5 minutes doon. Pero hindi ako nadala. Anong sinabi Kasi ang mo? galing ni Mac talagang mang bole. Alam mo yun, talagang... Wait a Si Mac minute. talaga. Paano? I mean, kaya nga nandito Hindi ako bola eh. yun. Katotohanan yun, pare. Pero meron kang set na sobrang nag-kill ka na binigyan ka ng calling card ni Alex. Ay, solid. Oo. Kwento mo yun. niya ako. Yung gabi na yun. Actually, binigyan niya ako ng calling card tsaka ng advice tungkol sa mga jokes ko. Kaya nagkaroon ako ng idea kung paano magsulat ng mga jokes na pang stand-up. Binigyan niya ako ng magandang Naisip mo ba dun nung moment na yun na patay ka sa akin blackjack? naisip ko nun na baka nga meron tayong comedic factor. Baka nakakatawa talaga ako kasi may natawa eh. Oo, yun naman talaga yun. Kailangan lang ayusin ng maayos. At saka bawasan yung mura, sabi ni Alex. Medyo iksian mo para ang dami niyang binigay na na advice na talagang pumatok. Okay. Kaya gumanda yung mga sulat ko. Tapos, bigla ka nawala. Salamat kay Alex. Tapos, bigla ka Ganda nawala. ng pasok eh. Dahil bigla ako nawala for 8 years. So parang lahat naman yata dati parang kung sa Na-rehab. stand-up comedy pinag-uusapan natin medyo syempre kapaan pa, hindi mo pa alam. Wala kang boses. Hindi mo alam boses Basically. mo Tsaka wala ka pang identity sa stage, hindi mo alam kung ano talaga. Si Derek rin to eh. Yeah, oo. Nag-hit din ng Si open mic to eh. Oo. Ilang beses ka sumapa ng unang stage. sampa nito, Tatlo. kill ka agad. Ayun Unang nga, sampa nagkaroon ako ng false sense ng confidence noon dahil nagkwento lang ako. Tapos nung actually nag-try ako magsulat ng sarili kong material, tangina bumamba ako ng matindi sa sa rallies. Tapos yun din, binigyan ako ng advice ni Alex na kumbaga ang good lang daw na nagawa ko dun sa set ko na tahimik yung crowd
pinapakinggan lahat ng sinasabi ko kahit walang nakakatawa. Parang yun lang, may control daw. Sinabi ni Alex yun? Bait naman ni Alex noon. Mali. Hindi ganun yung Alex tayo. Hindi ka na Actually, hindi ako makarelate. Teka, Hindi ako makarelate. 2012 yung pinag-uusapan natin dito. Matagal na. O hindi kasi si At Alex sobrang ano, talagang ah. straightforward yun magsabi ng mga lalo Oo. pag sablay, wala kang makukuha Pero ka na siguro dun. dahil baguhan pa lang kami, hindi pa kami ganun na hindi siya brutal. So talagang napakaayos yung pagbigay niya ng advice lahat. Ikaw, Kuya Kin, 2012 mo, bilang comedian or bilang Comic 5-0? 2012? Oo. Hindi, wala pa. Nag-start ako 14? 2014. Magkasabay kayo ni 2015. Kuya Dale. Oh, halos sabay lang kami. Oh, Ano naaalala mo nun? o sa Barreto yun. Ano nagtulak sa'yo Charlize. mag-stand up muna? Nagtulak sa akin mag-stand up muna. Nakapanood ako ng video ni Rex Navarrete. Tapos, Rex Navarrete, ang mga napanood ko si Rex Navarrete, si Alex Calleja, si Mike Unson, yung mga napanood ko. Tapos, Na-inspire ka? na-inspire ako. Sabi ko, kasi may, alam mo yung sa family, parang may ikaw yung comedy. Tapos back then, ang alam lang na stand-up comedy noon, drag show eh. Yung comedy drag. Ocrayan. Bagay, Oo. up and coming pa lang yung May stand-up drag na nun? sa May Pilipinas. drag na nun. Matagal na yung drag scene. Uso na yung mga okray sa bar. Hindi, magkaiba ito yung... Parang Iba yung Okay, drag comedy sa... sa Drag talaga. Sorry. Pero Kaya pala. nung panahon na yun, 14, 12, yan na yung mga panahon nila, yung mga pukwang. Actually, mas... Yun yung mas- idea ng mga tao sa stand-up Oh, before. and then napanood ko sila. Wait, pwede to? Tapos, yun na, gusto kong itry. Tapos, Technically, early 2000s, late 90s, may okray comedy Ah, talaga eh. Oo. Yung napakabihira lang talaga nung yun, si Mac yung nag-coin dati ng POV comedy dito sa Pilipinas or at least dito sa Olongapo para magkaroon ng ibang perception yung mga tao. Pero yun, dati, pag sinabi lang comedy, okrayan. yeah. Oo. Sa akin, 2016 ako nag-umpisa sa Comic 5-0. Ang tunay na nagmulat sa akin, bangka kasi ako sa magtotropa. Tapos, sa grupo namin magpipinsan, sa batch namin, ako yung bangka din, madalas. Tapos, nagkaroon kami ng family reunion nun sa, cousins reunion sa Cafe Baluga. Nag-set si Dale. Tapos, talaga nag-kill siya. Super kill talaga. Pero nag-stand up na siya nun. Oo. Ano na siya? 5 na siya nun? 16. Okay. Tapos nag-set siya, nag-kill siya. Tapos tinanong ko siya na paano ka nagpa-practice? So yun, tinuro niya nga yung may open mic every open Friday mic. sa Cafe Baluga. Try ko daw. So, Hello? teka lang. So, ayun, nung tinry ko siya, unang set ko, 15 minutes yata yun. Akala ko, pag sumesenyas ng ganun, tuloy mo pa. Wrap up! Hirap pala yun. Kasi di ba, may ganyan term eh. Nagkikilang ko. Naisip mo, puta, wala na akong joke. Actually, yun na yung nasa utak ko na yun, yung padulo na, wala na akong masabi. Tapos, straight 15 minutes yun, about Jakul lang sinasabi ko. Jakul nung pagkabata, nung, When in doubt. nung tinuli, tsaka nagbinata. When in doubt. Jakul Jakol Non-stop tae. yun, nakina 15 Tite. minutes. Marami nagsimula sa ganyan, mga green jokes. Green joke. Oo. Parang yun yung ano mo eh. Ayun, kinausap ako ni Kuya Mac. Si Kuya Mac lumapit sa akin. Lasing na Kuya Mac na, pare, thank you dahil nag-open mic ka. Parang ganun. Dahil, ano yung panahon na yun, naghanap tayo open micer eh, di ba? So, tas tinuloy-tuloy ko. Hanggang sa, ito, nandito na ako. Hindi na uminto. Hindi namin. Hindi, uminto ako, nag-stop ako dahil nakaranas ako ng ultimate bomba. Well, 2 years akong bomba nun. Oy, Mas- teka lang. mas Bigyan malalim natin lang. ng props si Trixie. Dahil sa totoo Hindi siya lang, tumigil. Hindi Hindi tumigil. And kahit bumobomba siya. Bakit nga ba? Wala siyang hinto. Bakit nandito ka pa? Hindi, ang ano nun eh, ang purpose nun, una-una gusto ko yung ginagawa ko eh. Gusto ko yung nagpapatawa ko kahit di, minsan, Kahit di ka nakakatawa. kahit di ako nakakatawa. Pero si Kuya Mac kasi nung panahon na yon, ini-inspire ka niya lagi eh. Hindi, pare, ganito. Try mo tong gantong angle. Si Kuya Kin, ganun din. Hindi, may angle ka na papunta dito eh. Na talagang gagana. Pero kasi kang, boses mo yan. Hindi namin boses yan. Pero nakikita namin na pwede mo dito yan. Ganun. Tapos, Na hindi mo naman pinakinggan. ang pinaka nag-boost sa akin, yung dinala ko sa Baguio. Yung nag-show ang Comic 5 sa Baguio, yung kasama si GB nun, di ba? Kila Israel. Hindi ko alam Oo. yung lineup. Hindi ko maalala yung lineup. Sa Mo's. Ano yun? Yung local lang ano yun. Mga local ng Baguio yun. O kasi parang ano nun, nakakatikim na ng bomba yung mga boys Taga Baguio. doon. Tapos parang ang nangyayari, nawawalan yata ng gana. Oo. So ang usapan, dadalhin si Trixie doon.
Kasi 2 years Para ang- itaas Oo. yung ano. Para nga ambigay dun sa mga kids doon. Etong batang to, 2 years nang bumobomba, pero tignan nyo, lumalaban pa din. So, ini-expect talagang, ang setup nun is bubomba si Trixie sa Baguio. Para gumaling yung mga nandun. Para gumaling yung nandun. Puta dumating sa Baguio, nag-kill! Nag-kill! Alam mo yung time na ina-expect na bubomba siya, puta nag-kill! As in ultimate kill talaga, puro applause break. Hindi ko maalala yung specific na yan. Kill talaga. Oh, Kill talaga. Oh. Nun, 3 minutes lang ako nasa kill. Oh, magandang 3 minutes, man. Magandang 3 Very minutes. solid. Maayos yung pagkakasalalisan. 3 minutes. Type 3. Tapos yun yung nag-boost. Pero yun na, yung nagpa-stop sa akin, yung year-ender ng Comedy Manila. No, sa 1980s. Sa 19 Kung saan ka umiyak. Anyway, depressing na yun. Part na yan. Pero ang nagpabalik sa akin is ikaw. Yun, yung binalik natin to, yung Zamba Mike, yung Comic 5. Itong ano na. Oo, itong Nag-focus na tayo. 2021. Ayun. So ikaw, Kuya Mac, bilang comedian, saan ka nag-umpisa? Ano saan ako nag-upisa? Paano ka naging komedyante? Ano bang calling mo, ganun? Shit, nakwento ko na yata ito eh. Wala lang. Matagal na kami nanonood ng comedy. Marami tayong kilala. Sila Pablo Francisco, sila... Chris Rock. Mga OG natin. Pablo Francisco. Sila tong yung matanda, si Jim Gaffigan. George Carlin. Sino pa ba? Basta yung mga yun. Pero hindi ako George na-inspire. Yeah, George Carlin. Hindi, wala pa. Carlin. Hindi ako na-inspire. Natatawa ako, na-entertain ako, pero hindi ko sinabi sa sarili ko na, try ko din yan. Nakakatawa din ako, hindi. May nakita akong komedyante, nakita ko nga si Bill Hicks. Noong nakita ko si Bill Hicks, God damn! Hindi pala kailangan yung kailangan super relatable. Hindi pala isusulat mo lang ng pag gusto mong sabihin, pwede mo isulat. Tapos ihahatid mo sa tao. May ganun Pwedeng palang message, technique. Pwedeng message. Pwedeng yung mga sensitibong topic. Pwede pala yun. Ayun. So sabi ko, putang ina, try ko. Search na agad ako sa Facebook. Hanap ako. Nakita ko yung Comedy Cartel. Puta, meron nga. Bago ko pa i-search, alam ko na eh. Imposibleng walang scene sa Manila, sabi ko. Pag-check ko, meron. Nasaan pa tayo? Na IWC pa tayo. Na magkakatrabaho tayo. Yun, nilabas ko na agad. 27th birthday ko, November 15. Set ako sa Manila. Open mic sa Tomato Cake Tuesday. Yung regalo ko sa sarili ko. Takot ako magsalita eh. Magmi-meeting nga kami nito minsan. Manager ako dun Puta, yung bibig mo nagkakambing. Boboses kambing. Yung parang nagsisinungaling ka. Hindi ka naman nagsisinungaling. Oo. Kasi nga, takot akong public speaking. So sabi ko, Nag-stutter ka. masyado na ako matanda para kabahan sa mga ganung bagay. Kailangan ko i-improve yung sarili ko. So baka magandang challenge to. Nasubukan ko. Puta, sarap. Sarap. Ang sarap ng dumadayo. Minsan naalala ko pa rin yung days na yun. Yung feeling. God damn. Yung moment mismo na yun. Yung ilaw, yung ibang tao, yung, sino ba ako dito? I'm nobody. Ba't ako nandito? Mga ganun. Tapos yung first laugh na nakuha mo. So, anyway, bago tayo magkaiyakan. Hindi, yun yung pinag-uusapan natin. So, uso ngayon yung 2016, 2026, nostalgia. Yeah, the 2010s. 10 years. Gaano ba kalaki yung nangyayari in 10 years? Kasi Difference parang kung iisipin mo yung matanda ka na, Isang 10 years buong- just too short na eh. Isang buong generation yung 10 years 10 years. Yeah, that's crazy. Malaki ba yung pwedeng A lot baguhin? can Kasi sa akin happen. parang Oh, yeah. walang nagbago in 10 years. Sa akin, sobrang laki. To be honest. Sobra. Alam naman natin yan. From way back 2016 hanggang 26, malaki nagbago sa akin. Siguro kasi, Laki mo nakilala naman. niyo akong bata talaga. Oo. Tapos ngayon, nasa adult form. Yun nga, in terms of age kasi, ikaw, yung 10 years, yung basihan mo ng 10 years na yun is 27. Diba? You're 27, nag-start ka mag-comedy, and then, what was your life before you turned 27? That's kind of, diba, 10 years yun? Yeah. Oo nga, So, diba malaki yung change niya from before 27 to after 27. So, parang ganun yung feeling niya. Kasi halos mas patanda ako sa'yo ng konti. Konti lang. So, ewan ko, I feel like the reason why trending ang 26 ngayon or like the 2010s is because the millennials ngayon are experiencing nga yung nostalgia na, oy, ganito yung vibes nung bata pa ako before we got into the serious stuff. Now we're focusing on the career, on the family. Tanga na, sobrang fucked up ng mundo ngayon. Ngayon na nasa, ewan ko, how old are we now? The eldest millennial is 40. Diba? 41. Oh, 41. Oh. So, I guess that's why trending ngayon ang 2010s. Dahil doon, I think yung parang entry point ng preview ng buhay ngayon where we would think na, mas optimistic kasi tayo dati. So, ibig sabihin itong trend na to, pauso ng millennial?
Ewan ko, baka. Depende. Possible. Oo. Lahat naman Possible. na nakikita natin sa online. Oo, Millennial lang Kasi parang Millennial or Gen Z. Gen Z. Yun na lang talaga dalawang Oo. taga, Imposible naman boomer mag-ano Yun yan. nga, focal point kasi ngayon ng... 10 years ago nila, pa rin eh. Matanda pa rin Ayaw ako. na, ayaw na nila ng social media. 10 years nga ago eh. nila, tumitigas pa titi nila. I'm too old 10 years ago. Parang ganun yung mga nila. Tsaka hindi rin pwedeng yung yung generation na mas bata ngayon. Gen 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 Alpha. Alpha. Hindi rin Oo, pwedeng hindi galing rin sa pwede. Gen Alpha eh. Mga Parang- baby pictures pa. sila. hindi rin makadigs eh. So definitely millennial tsaka ano yan. Millennials and elder Gen Ang Zs. naalala kong argument dati is hindi mo madedeclare na batang 90s ka kung 98, 99 kang pinanganak. Hindi mo na-experience yung 90s Gen Z. eh. Oo. Hindi, parang ano ng batang 90s yan eh. Parang mas sabi mo batang 90s ka pag 1980s ka pinanganak eh. Oo. Kasi bata ka talaga no, during that Hindi, kung 1980s ka, yung formative years mo is 1990. Oo. Yeah. Oo. Pero ito, maano ko lang, just sa yung 2016 na trend din. Alam mo kung sinong nakita ko nagdo-dominate talaga dyan? Mga babae. Oo, Of course. mga babae. Mga glow up nila. Oo, kasi yun nga eh. Sila yung nagpicture. Kasi iniisip ko na nag-trend, iniisip ko, sabi ko, may picture ba ako ng 2016? Parang iniisip ko sa social media, wala. Ginawa mo ba? Hindi ko ginawa. Di na Bakit yan gawin? Pero iniisip Hindi niya. na, iniisip ko lang kasi nakita ko, yung sa wife ko nakita ko eh. So, okay, may 2016 siya and then yung mga pinsan kong babae meron din. Tapos napansin ko alas lahat ng kilala kong lalaki, wait a minute, sabi ko ganyan, parang, and then imagine ko parang 2016. Meron sila? Hindi, wala rin. Tama lang yun. Yeah, Kalalaki mo tao, nag-iisip ka ng sumali sa trending. Glow up ka. I think kasi in 2016, wala pa, ewan ko, millennials kasi for some reason, Gen Z and the generation and after Gen Z, they think of millennials as very cringe. So, back in 2016, yung cringe culture natin was considered as cool. Now, it's coming back. Yeah. So, it's cool again to be cringe. Kasi ngayon, alam mo yun, hindi ka makagalaw without being documented, without being judged, without the threat of being cancelled. Back then, walang ganun eh. So, we're very free. Ano yung shit ng 2016 na gustong-gusto nyo na obviously hindi na applicable ngayon, hindi na pwedeng gawin ngayon? Bakit? Kasi na-mention mo yung everything is documented ngayon. I mean, hindi ka na pwedeng gumawa ng kalokohan sa daan dahil puta, mahahagip ka ng camera. Oh. Yun, natuwa ako dun. So, dati Kasi meron kung talaga- meron nun noon, men, fuck, yung kahihiyan. Trending na tayo dati pa. Di ba? Ilang beses na tayo na-cancel. Di ba? Baka nagtitake tayo ng medication ngayon. Oo, dahil malamang. Depressed. Ang nakakamiss ng 2016, yung 100 mo, malalasing ka. Magkano ba riders nun? Nung panahon na yung mga 30 to 30 40 40 pesos, 28 pesos pa ganun. nga pag mga tindahan. 16 na, kasi 5 days to Sanjaha. Oo. Magkano ang Red Doors sa Sanjaha? Ang tawag doon, stallion is 38 pesos. Tapos ang ano nila, 500 ml nila parang nasa 45 That time. 'Di ba? Malalasing ka lalo na kung sa edad ko na teenager, puta. Solve ka talaga. Solve ko talaga. Oo. 10 years. malalasing ka pa rin naman sa 100 eh. Oo. Ako sa tanda ko to, yung worth 100 na alcohol, lasing na ako eh. Isang bote lang yun, pero Ano, sandaan mo, solo mo, mag-gin ka mag-isa bilog. Tangina, tandway yung ano ko dati dun eh. Tadoy lapad. Oo. Ano ba? Nakakamiss ng 16, Yossi. Ang mura ng Impression Yossi dati. noon. Mura When Yossi. actually, noong 2016 ako nag-decide na mag-quit mag-Yossi. Yun Tapos doon pala. ako nag-vape. Kumbaga, hanggang ngayon, okay, minsan napapasundot ako ng Yossi. Pero most Considered vape pa rin. talaga. Pero realistically, if you really think about it, mas mura yung Yossi kaysa sa vape. Ngayon, Oo, ngayon. nowadays. Depende sa vape Parang parehas lang. Parang mahal lang ng konti. Pero kung titignan mo, parehas lang din. Depende sa brand. Pero yung yung hingal, Oo, Oo, iba. layo ng diferensya. Layo. Tawag dito is kung gaano ka karami kumonsumo ng sigarilyo. Yun nga eh. Mas Yun malala nga eh. ngayon, feeling ko mas malala yung mga yung mga ano ngayon, vapes. Kasi pwede ka mag-vape Kahit kung saan. sa loob ng bahay. Kahit Kahit nakahiga. saan. Ang tawag na nga ni Meryl dyan, chupon eh. Chupon, Oh, no? chup- Literal. oh. Kasi kunyari nakahiga ako, natataranta ako pag nawawala yan eh. May superpower ka daw tayo lahat eh. Dati yung cellphone ganun eh. Pero ngayon yung vape. O kasi nasa kamay mo lagi. Oo nga eh. Ang problema Kahit patulog dyan, ka na, tayo laging nawawala.
Pagising ko, ang unang papasok sa utak ko, gusto ko may pata. Oo. Emotional support vape. Para kang bata naghahanap talaga ng pacifier. Tsaka yung amoy. Yung Oh, yung amoy. amoy. Ngayon, naamoy mo na yung Yossi. Tangin ng baho. Oo, no? Tapos minsan, Gamit mo. pag nakakita pa rin ako sa movie, yung mga, o kaya nakikita ko yung tropa, parang cool pa rin eh. Kasi nga, Pero pag sobrang... Yossi mo, Oh, iba, Okay, iba, ito iba, wait iba, lang iba, ah. iba. Pero kasi pag nakainom ka, tapos nasa labas ka ng bar, parang shit, ang sarap mag-yosi. Isa lang. Mismo. Just one. Mismo, totoo Okay yan. na ako. At saka parang may moment na parang kailangan na ito ng sigarilyo. Yeah, Alam mo, may partner. ganun, may men, celebrate may ka. ganun, yes. Ito, minsan, mag-Yossi. Gusto ko Di yung ba? gusto ko yung thought na yan. No, totoo yun. Di ba parang yuyosihan mo itong moment? It doesn't count. It doesn't count, di ba? Celebration cigarette doesn't count. Ano yan eh, parang hindi mo alam yung sensation na yun kapag may sinaselebrate ka pag siniyosihan mo. Iba yung sensation niya talaga. Hindi, Yung bawat ibang, woo! Pag ganun ka eh. It tastes like Yeah. the good old days. The good old days. Iba eh, iba rin Old kasi. school celebration. Iba yung feeling yung Yossi na kukunin mo sa isubo mo, kukunin mo yung lighter. Yung the whole act. The ritual. Yung ritual. bago. Tapos may kape ka on the Or, side. or tangin na kukuha ng isang Yossi, tapos babalik na rin mo, babalik mo sa Mag-wish baba. Wish stick. Wish stick. O kaya obligatory na last stick ng may-ari nung kaha yan eh. Oo, May mga yeah. kupal na talagang kukunin. Kinukuha. May ganun din si Mac eh. Iba ang kaso. Naalala ko, pag nakikibam ako ng Yossi dito, hinahanap ko yung ano eh. Yung nakabaliktad? Hindi kasi, delikado yun eh. May bala kasi. May bala. Yung nakabaliktad sa akin, may bala. Oo. Mga secret. Mga shooter ko para mabilisan lang bago mag-set, mga ganun. Yun ang maangas noon, pare, pag nag-stand-up comedy. Dati cool pa yung Yossi noon eh. Mismo. Ang sarap mag-Yossi, tapos may hawak kang beer sa stage. Oo. Dave God Chappelle. damn! Oh, May hanggang ngayon nagsisirculate online. Shoutout, Jeps Gallion. Ano yun? Yung clip ni Jeps, yung English, ano pa siya, comedian pa siya. May awak siyang alak na Red Horse, tapos may Yossi. Nagsiset siya sa baluga. Sobrang angas kaya Iconic nun. yun, no? Anyway. Parang, tawag dito, Kuya Kin, ano na-miss mo sa 2016 mo? 2016. Na-miss ko yung... Kunyari, di pa namin narinig. Kunyari hindi natin na pag-usapan. Hindi, na-miss ko nung 2016, yung buko pare. Buko. Nakakatawa pa rin? Putang ina, ganun ba? Na-offend na ako, pare! Na-offend na ako! Ibig sabihin, 2 beses nang inulit tong putang na punchline na to. Natatawa ka pa din. Wow, Trix! Magubad ka ng sombrero! Putang ina! Huwag ka magtago sa sombrero, Trix. Wala namang ganyan, ha? Hindi, kasi normal na sa mga komedyante na uubos ang buhok. No, yan. Tayo na. So, buhok. Buhok na-miss ko, man. Ate Gab, 2016, ano na-miss mo? Namimiss ko ng 2016, wala, in a sense na parang, wala kasi, marami akong ginawa ng 2016, pero building era kasi yung 2010s ko eh. What I would say na namimiss ko around 2013, 2014 is yung pagbabanda. Iba kasi yung vibe nun compared as a solo artist. And also, yung alcohol tolerance ko back then. Namimiss ko yun. Takas pa, no? Oo. And also, parang less responsibility in a sense. Kasi sobrang dami kong responsibilidad. Back then, wala akong iisipin kundi yung sarili ko lang. Mismo. But yun nga, building phases 2010, okay naman. I don't really, it's fun to look back pero I don't really miss it. Ganon. Kuya Derek, 2016, So yeah, 2016, yung studio ko. studio na miss mo. Oo. Ano ba story ng studio? Yung studio kasi na yon, nung mga time na yon, masyado akong, I guess, gusto kong ilagay yung Olongapo sa mapa, music-wise. So, lahat ng mga banda kakilala na may talent, inimbita ko sa studio, nirecord ko yung mga kanta nila, at saka nag-release kami. Pero SoundCloud lang muna. Anyway, ngayon kasi, lahat tao pwede nang mag-produce, mag-release ng sarili nila sa comfort ng bahay nila. So, yung mga time na yon, sobrang restricted. Yung exposure ng mga taga dito, sobrang limited. Oo. So, yun. Pero very active naman talaga yung music Active scene tayo noon. pero Sobrang- wala, yun nga eh. Ang gagaling natin, hindi sa yung mga ibang talent sa Manila. Dahil sobrang laki nila, sobrang dami lang options. Yeah. Pwede silang Pero magkaroon dito, ng, concentrated. concentrated, tapos sobrang competitive ba ng mga kasama mo. So, ang hirap mo ilagay yung sarili mo sa mapa. Totoo.
Kuya Fabs, 2016. Ako miss ko din yung studio niya dahil madalas Hindi lang 2016 pataas actually. Sobrang active kasi natin lahat nun. Biruin mo, collab ng banda tapos stand-up comedy, Mismo. ginagawa natin. Tapos diba, lagi tayong, malaki yung circle natin before eh. Tapos yung mga banda natin, puro gusto natin lahat. Mismo. Smoke Bandits. Malaki yung scene natin in a sense na yun yung, ano dun tayo sa bubble na yun eh. Ah. Pero hindi siya malaki-laki. Talagang liit lang na Olonga po pare. Pero Pero banda pupunta ang galing Yeah. Pampanga para mag-perform na dito eh. yung audience, yung crowd na sumusuporta, yun talaga. So maaasahan mo talaga. Yes. Maaasahan mo pupunta. Pagpasok mo ng eksena ng gig, kilala mo lahat. So walang away, no? Mula sa entrance hanggang pagpasok. Oh, yun. Totoo yun. Walang Walang away. away. Walang basagan bote, no? Walang away, Wala, man. wala. Walang away. Sobrang good vibes. Yun yung nakakamiss para sa akin. Totoo. Huling nakakamiss, siguro yung inuman nung 2016 ng Comic 5-0. Oo. Kasi no limits yun eh. Nung panahon na yun. Walang hihinto hanggat walang ngongo eh. Diba? Yun yung Parang mga Sir Jack, ganun. Oo, talagang dire-diretso. Ano pa eh, yung isa sa namimiss ko pa, yung spot natin, Cava Days. Kaba, no? Ah, Gordon sa Heights. bahay mo na yun. Gordon Heights. 2016 sa akin siguro. Tama yung sinabi mo kanina, employment. Employment. Yung huminto ako. Yun yung parang malaking leap na ginawa ko noon na parang fuck, stand-up na lang ako. Kasi nung empleyado tayo, I'm sure lahat tayo nakaka-relate. Lagi natin iniisip, puta, forever na ba to? Yes, sir. Yun ba? Yung every goddamn morning, andun ka sa desk mo, pare sa station mo, thinking, ito na ba yung mundo ko? Dito na ba mag-end? Hanggang pagtanda ako, magtatrabaho para lang just to put food on the table. Kaya nung nag-stand up, iniwan ko yung employment for a while, tapos nag-stand up ako, parang yun yung talagang very freeing na pakaramdam. God damn, kaya naman pala ito eh. Kaya pala Tsaka yun yung nakatuwa kasi nabuhay talaga yung stand-up comedy sa Pinas. So, naging means na siya para pagkakitaan. Para bumuhay kahit papano. Hindi ba ganun kalaki, pero, di ba? Pwede Getting na. there. Oo. Getting there, oh. Yun yung malaking change from 2016 to 2026 sa akin. Bakit ba eto, baguhin natin yung bakit ba nakakasakal ang, kasi base sa mga kwento nyo, nakakasakal ang trabaho. Ano ba naging trabaho nyo nun? 2016? Sucks maging trabaho nung 16. Hindi yung trabaho, 2016? tingin ko ang problema eh. Oo. Yung katrabaho. Katrabaho. Doon ako may problema lagi sa katrabaho. Which I'm sure lahat tayo meron mga... Oh, di kasi technically, Dude. trabaho itself, it's supposed to be perfect eh. Oo. Yung trabaho mismo. Oo. Pero dahil mga tao yung Wala ka kasama namang mo magagawa dun eh. Wala Yun yung ka trabaho, magagawa. yun yung pinirmahan mo eh. Yun eh. Pero I'm not saying na ako, hindi ako problema ng ibang tao. Ano lang yun, Oo. kanya-kanyang POV lang naman to, di ba? Pero meron talaga mga katrabaho na, God damn! Oo. Pare, pwede mo huwag ka na pumasok, huwag kang pakita sa akin. Ano yun eh, ito, ang lala na intrusive thoughts ko. Puta, may isang beses sa meeting, may gusto kong tanongin, try mo na ba masapak sa muka? Ganun. Babae yun na. Babae pa yung tinawag mo. Di ba? Marami tayong mga pabidang katrabaho. Oo. Ang tawag namin tagapagmana. Tagapagmana ng kumpanya. Typical behavior. Typical behavior ng tagapagmanang galaw na katrabaho. Ano yung mga naalala nyo? Ang tagal ko na kasi nag-work from home, kaya na-miss ko yung office setup. May katrabaho. Ako never. Never ka na Never galaw? kong na-miss yun. Yun nga eh. Yun din yung sign na alam kong hindi ako para doon dahil simulan na nagtrabaho ako sa workforce noong 2006. 6 months yung pinaka-tinatagal ko sa isang opisina bago ako tumalon sa kabila. Parang wala naman ng problema sa laging attendance lang. Wala Oo. problema sa performance. Pag yung dahilan ko dati, pag na-late ako, hindi nakapasok. Matik. Ganun din yun eh. Matik. Ganun. Oh, matik. Gumraduate ka ba ng college? Hindi rin. Oo. Ganun din kasi So yan, ako. yung mga dropout Nakakatamad pumasok. Lahat ba tayo dito dropout? Ako, hindi ako nag-graduate eh. Ako. Dropout. Kuya Kin lang ang graduate sa atin eh. Hindi, pero HRM yun. Kahit na-graduate ka pa rin. May papel to, may papel. Oo, HRM ako eh. So medyo, alam mo yun, kami lang yung actual college na, alam mo yung doon ko na-experience yung parang kayo, last section. Oh. Nasubukan, HRM kami and then one time, nasama kami sa ibang klase, parang management yata yung nakasama namin. Tapos, nung mag-grouping sila, parang 3 kaming HRM, walang may gustong kumuha sa amin. Like, parang, alam mo yun, parang notorious kami na, alam mo yun. Nice! Tapos pero kami 3 nag-usap-usap rin kami.
huwag tayo magsama-sama sa grupo kasi walang mangyayari. Magpa-adapt tayo, parang ganun. Pero let's adjust yung uso ngayon. 'Di ba, ang sinasabi na Nostalgia 2016, 'di ba? Yung sinasabi. Balikan natin yung 16 ninyo. 16 Ah, years oo, old? dyan, dugo na. Grabe! Balikan natin yung 16 nyo. Kalat ko nun eh. Hindi mahirap yun. O 17 o 18, let's say 18. Oh. 16? Ah, Hindi ko maalala yung 16 ko. Puta ka na 18 mo. Di rin eh. Di rin. Parang 20s ang naalala ko nung medyo nagtatrabaho na ako. Ang sakit eh. part-time job Parang ako. pag sinabi mong 16, that was what? Oh. 20 years ago? Hindi, 20 High I finished 20 years ago. Oh. Sabihin natin college show. First year college days nyo. Anong naaalala nyo dun? College days. Yung mga, mga tikboy pa kayo. Ba't Fuck. ba nilalagay mo kami sa awkward na face ng buhay namin? Parang tell us how old you are without telling us how old you Oo, are. eh. Yung tanong ni ano eh. No. Basta sa akin, nung nag-aaral ako, ang nasa utak ko lang lagi ng puta, hindi para sa akin to. Yun talaga. Andun na yun, yung Oo. imposter Talaga. syndrome na yun. Oh. Ako pumapasok lang ako para sa inuman. Kaya may shot na naman kami. Oo, di ba? Kaya papasok ako ngayon. Ako sobrang bad trip ko nun sa school, yung first day. Dahil ang pinaka-ayoko yung tinuturo sa akin yung mga bagay na alam ko na. Mm. So, pag once na ganun yung mga tinuturo sa akin, nagde-deactivate na yung utak ko. Parang wala na, bored na ako habang buhay. Talaga. Tayo na, first year college, nasa Taft ako. Wala akong maalala dahil lagi akong lasing dyan sa sabog. Tapos tangin na nakakondo pa ako. Kasama ko yung best friend ko. We were living together. Tayo na, lagi lang kami sabog. So, minsan lang ako pumasok ng class. Nagsayang lang ako ng pera. So, sabi ko, tayo na, hindi na okay ito. Nagsasayang ako ng pera. Uwi na lang ako ng Subic. Mismo. Yun. Kuya Kin, The high school ata. first year college. First year college. Saan mo nag-college? Gordon Bahay. College. Bahay nila. Oh. Nag-Gordon College ako. home school! Oh. Gordon College na may Gordon pangalan College nun nun. Oh, Gordon College ang OCC pangalan pa ata nun. yun eh. Hindi ko napunta yung OCC, pare. Parang yung mas senior sa akin yung OCC. And then, nung dumating ako doon, Gordon College siya. Oh. School pala tayo. Oh, nursing. Schoolmate. Hindi, pero HR Ay, din ako first doon. graduate ka nga pala. Nurse ka eh. Oh, nurse to! Wala Oh, pang nurse! impostor! Impostor! RN yun eh. Bakit hindi ka pursue? Gusto niyo ba yung katotohanan? Sige. Sana. Sige. Hindi kasi ganito. Siyempre nag-duty kayo sa hospital, di ba? Mm. Sobra talagang Depressing. depressing kasi yung amoy, tapos yung mga tao, tapos yung mga sakit. Napapalibutan ka ng negative. So pag nandoon ka, gusto mo agad umalis. Alam mo yun? Hindi ako at ease. Walang masaya doon eh. No? Lagi akong worried pag nasa duty. Wala ka bang puso na Baka meron akong nakakalimutan na pasyente na baka Oh. Oh, tangin na literal life and death. on your toes. Lagi alert. Tapos nakakapagod. So, ano siya? Nakakapagod siya. Wala bang yung, di ba, parang gusto kong tumulong eh. Talagang nasa puso ko talaga gusto kong tumulong eh. Ganun Mga edad ganun. mo, wala pa sa isip mo na gusto Wala, ko ganun. tulungan. Gusto ko lang uminom mamaya eh. Parang ganun. Okay. Parang ganun. So, ngayon, nandun na yung isip ko. Gusto na tumulong. So, mag-nurse na ako. Talaga Nice. Hey. Content creator na nurse na si Paper. Kita mo sa nurse, may naglalakad na kabayo. Uy, eto ah. Sumasagot. Wait, Sumasagot. imagine nyo, na-hospital kayo, na-admit kayo, tapos nurse nyo si Faves. Anong sasabihin nyo? Anong gagawin nyo? Tanalo Ba't yun. may kabayo dito? Naka-dark kabayo na ano. Kampante ba kayo na si Favors yung nurse nyo? Anyone na kilala mo. Okay. Anyone Wait, na kilala mo. kilala or hindi, di ba? Oo, basta nasa ospital ka tapos may nakita kang kakilala o kakilala ng kakilala, gagang pakiramdam mo eh. Oo. Oh shit, Oo. okay. Kasi dito sa problema sa Pilipinas nga, pag nasa ospital ka, nakakatakot. Ah. Una yung gastos. Yeah, Plus oo. yung quality. Yeah. Na parang shit, naliligtas ba ako dito? May mangyayari baka mamaya, konti lang yung sakit ko, ito yung kamatay mo. Pero pag may kakilala ka na parang, may titingin sa akin. Ah. Alam mo Mismo. yun, pwede kang tawagan. Oo. So, Tawag dito, kung titingnan naman natin, yung 2016 tsaka yung 2026 na in terms of hospital, mas maganda naman na mag-hospital ngayon. 26. Depende. Depende. din. Well, in a sense kasi, syempre, mas advanced na yung medical knowledge ng mga tao ngayon in terms wait, of sa edad that. na to,
tapos po hospital ulit. Kahit na maganda yung quality, pass ako dyan, men. Mas pwede bang wala sa hospital? Fragile na to eh. Actually. Hindi nakakamiss. Noon, okay pa eh. Puta. Hindi, tsaka iba na ang pera nung 2016 tsaka yung pera ng 2026. Puta, ang gastos na ng 2026. Dahil Ang laki nga, na ng gastusin. dahil nga sa shopping apps Yep. and lifestyle creep. Dati kasi wala tayong resources, wala tayong pera. So syempre, we're sticking to like the things that we can afford. Ngayon, tayo na may pera na tayo, may resources na tayo. Syempre, are you still gonna be sticking to Plus, the comparing noon, 2016, 2026. 2016 noon, yung options mo ng pagkakakitaan, very limited. Oo. Ngayon, dahil internet na, ang dami nang pwedeng gawin. Kaya sarap din gumastos. So, Ako Yeah. na kayo nababad trip nun eh. Dahil dati, puta, sarap maghanap ng trabaho eh. Pag online. oo, no? Kung hindi ka customer service agent o tapos marunong magsulat, ay, Oo. puta, sarap magtrabaho dati. Yung nag-a-apply kayo, dumidala lang na resume, no? Tapos basta may makita ka lang ng posting, tapos parang medyo naka-bold ng kote na, hiring yata yun, hiring, oh. Alam mo ba noon, pati manager na-apply ako kahit wala ako experience. Dito sa SBM, Take it till you make it. Pagkagaling ko ng call center. Talaga? Pagkagaling call center, parang may yabang ka na eh. Tangay na, probinsya to eh. Panisahan. Nag-English ako, okay? may tuwang English ko, okay? Naalala ko yung ganyan kasi nag-apply ako sa iWill nung manager ka nun, di ba? Oo. Siyempre, Siya yung tayo- nag-interview? Hindi, si Lou. Pero fresh from Alam mo na talaga. Diba, maganda mangyayari. Isa pa yun. si Lou tsaka si So pagpasok ko, marami akong nakitang applicant sa harapan. Dumiretso agad ako dahil si Lou na yung kausap ko eh. Dahil magka-schoolmate kami ni Lou sa Gordon College, mga kilala kami. So pinapunta niya na ako nung right. Tapos sinabi niya na sa akin, umiinom ka? Oo, hard ka na. hindi ko ma-imagine na manager nyo, si Mac tsaka si Lou. Di Ito, ba? Tapos operations tayo, di ba? Ito yung storya kay Kuya Fab. Yung storya ni Jay. Tayo na nag-apply daw sa IWC, ang unang-una daw ginawa ni Kuya Lo, nag-smoke ka? Hard ka na. Gago! Na-imagine mo nakasakay ka sa aeroplano, tapos puta, nagpakilala yung kapitan si Low. Like, puta, Oh, shit! hindi pa naman huminto! Oo. No galpo. Sagad yun, pare. Nakapunta ka ba ng IWC? Nag-IWC ka ba? Tumambay ka doon, di ba? Nakatambay ka doon. Oo, syempre si Jam. Dinadala ako doon minsan tapos sa Gedli tayo. Sobrang hardcore ng Tumakbo na kumpanya ulit na yun. sa- Tropa company. Hindi ko naabutan yon. Lahat ng tropa na pwedeng papasukin doon. Basta kaya mag-English, kumausap ng Koreano. Umabot ako sa Tangina. Moonkang, nandun silang dalawa. Ano na yun, pa-decline na yung IWC nun. Pero yun yung golden Yun yung kumpanya na nagse-celebrate ng 420. Literal yun, men. April 20, 420 ng hapon. Lahat ng empleyado, required silang bumaba dun sa may park tayo dun eh. Freedom pa. Lahat kami, magpiprint kami ng iba't ibang logo ng 420 sa papel. Tapos lahat yun, may bit-bit sila. So Shit. parang bit-bit lang namin. Anong dun. sabi ng corporate? Hindi, parang malaya kami dun sa may park. Ay, sa amin? Wala. Oo. Team building. Kasama yung boss eh. Kasama yung boss. si Lou. May nakakapag-joint pa nung panahon na yun Shit. sa park. Ano ba ang sak sa trabaho noong 2016? Yung mga Ano ba ang sak sa trabaho noong 2016? socks. Oo. Sakto na trabaho. Sakto. Sakto, oo. Sakto lang. Akala ko Sakto at saks, literal. Saks factory pag dito. Oh, yun yung Napuputulan talaga, ng daliri yun ng yung, ibang kakilala ko. labor ka talaga pagka ganun. Oh, tsaka kailangan may puson ka pag... Depende pagka Ay! Bakit mo sinabi yun? sorry, joke. Tsaka dapat yung cellphone mo nandito. joke lang, joke. Joke lang. may factory pa ba tayo dito? Marami. Meron pa rin. Tayo yata pinakamarami sa Region 3. Hanggang Talaga ba? ngayon? Hanggang Yata ngayon? na factory. Hindi ko sure. Bataan, wala? Bataan meron din eh. Yeah. Alam ko meron mga bago rin ginagawang industrial sa Bataan nga. Oo. Yeah. Sino ba nag-factory dito? Wala. Ako, nag-wistron ako eh. Pagkatapos ng Manila, Wistron ka? pagkatapos ng Magkasabay kayo Manila, din, no? umuwi ako, nag-wistron ako ng ilang months. 6 or 7 Magkasabay kayo months. ni Jay. Si Jay. Amigo. Nauna ng konti si Jam. Ayun. Tapos nung paalis na siya, basta umalis siya, doon ako pumasok. Kamusta yung 6, 7 experience months. mo doon? Sucks. Okay. Sakto lang. Ang trabaho ko doon, mag-scan. Okay. Nakatayo lang ako the whole day, 12 hours. Tapos, tit!
Okay, so it's a no-thinky job. Medial. Sobrang No thinky job. nakaka-retarded, Talagang, putang ina, ginagawa ko sa buhay ko. Yun yung thinking, yun yung thinking part na gagawa ko sa buhay ko, man. Hindi, buti na lang, kaya nakaka-survive ako sa ganun. Kasi masarap Marami akong boses sa utak. Pwede ka mag-autopilot. Nag-iisip lang ako kung ano-ano. Mahilig tayo magsulat-sulat, mga joke-joke sa utak mo, okay, bubuo ka ng pelikula sa storya, sa bukula. Doon ako nakaka-survive. 2016. May na-memorize ka na ba na movie tapos na-replay mo lang sa utak mo habang Anchorman. nagtatrabaho ka? Anchorman, pwede. Level yun. Nag-memorize ka na ng movie, no? Anong ginagawa mo? Nanonood ng pelikula. Ha? Nanonood ka ng pelikula? Sa utak ko. Anong part ka na? Pwede yun. Kamay, favorite part ko na to. Ginagawa ko yun, men. Na-offend ako sa ginasabi mo. Malapit na sa excited. Suicide part. Gagawa mo? Nanonood ng Bold. Talaga? Kamay nga, malapit na ako. Sa trabaho. Nakatayo ka lang. Oh man, gandang talent yun, man. Talaga direct na gagawa mo yun. Oh, man, goofy movie. Kaya ko dating panoorin sa utak ko yun. God! Puta. Ano mga movie yung pinanood sa utak Level mo? yun, man. Then, nung bata kasi ako, pag may trip ako, talagang ulitin ko mo 2-3 beses minimum. So, nakakabisado ko yung... Kasama sa ulo. Oh, I mean, Yun, Anchorman po, kabisado ko na rin ata yun. Ang pinakasaulado kong pelikula noon, nung panahon na yun, Sexy Zero. Sexy Zero. Ang ganda Lupit nun. Yun yung pinaka-ulit na to. Destiny! My destiny! Ano yan kasi nung panahon na hindi pa uso yung mga touchscreen, di ba? So, Oh, shit. yung pinsan ko naka-touchscreen na phone, nakikinood ako sa cellphone niya ng Sexy Zero. Sobrang Ulit-ulit, lala, no? araw-araw yun. Kasi wala kaming TV nun eh. Tapos puta, trabaho ko nun sa Xerox, nag-print Xerox, ganun. So, putangin na ka to. Parang ginagawa mo, scan ka lang dun. Pindot lang ako ng pindot. So, puta, nanonood ako sa utak ko, Sexy Zero. Tumatawa rin ako mag-isa. Sa Sijang, part 1, part 2, no? Umiiyak ka rin dun part sa one. malulungkot na part. Hala. May tanong ako dun sa, lalo sa part 2, ba't niya ginaganon yung ilong niya? Nung nakahiga sila sa part 2. Pag Di ba meron siyang naiiyak ganun? Yun ba talaga? Pag naiiyak siya. Oo, okay. Sa mga di pa nakanood nun, ano siya, advice. Ginawa ng gel yung jam. Tapos nilalakaw siya. Sa mga di pa nakakanood, di po siya bastos. Touchy Di part siya nun. total na bastos. Grabe. Ano yung yun. love trip yan? Sobrang love trip. Gusto ko yung lollipop scene eh. Man, yung protein. Extra protein daw para sa daga. Tapos niluto. Tapos kinain ng tropa mo. Pagkain daw ng daga. Grabe, ay, die. Panoorin yun. Sobrang maganda nun, Korean. Patay ako dun sa scene na Pag comedy, Korean, pinapanood ko. Ang galing, man. Iba rin sila, man. Galing nila Sila sa yung comedy, man. sila siguro yung nakapag-perfect na hindi lang dapat isang emotion mararamdaman mo sa isang movie. Meron silang, yung comedy nila may kurot ng Yes. iyak, may drama, may action. 16 ko din napanood yung yung Korean movie, yung Sassy Girl. Sassy Girl. Sabi Oo. na eh. 16 ko rin. Tsaka my girlfriend is a cyborg. Ay, hindi ka pa napapanood. Ayun. So 16 po mga Korean novela. Ano ba mga ano yun sa 16? Ano ba mga trip nyo gawin? crazy lang. Ano ba yun? Crazy. Windstruck, ganun. Windstruck, oo. Magkasunod yan eh. 2020 na tayo nag-Korean wave eh. And actually ako, Oh, well, early ikaw. 20, ano ko, mga ganun. In denial pa ako eh. Mm-hmm. Mga pinapanood yung mga Korean. Oh, yeah. Bumibili ng DVD mag-isa. Pabili pa, no? Ano yun yung Endless Love? DVDs. Full house. Investment ko yan, yung portable DVD. DVDs are such a 2010s. No? Pupunta sa man. mga pupunta ka sa Green Hills It's a Train. luxury. That's a luxury. DVD. Bibili ng K-drama, pare. Akala mo bibili ng Bold. Actually, Boss, meron ka ba dyan? ganito Kuya, meron kang discover ko balls? nun. Kasi nga, unang investment ko yun, portable DVD. Unang beses ko sumahod Yung may ng malaki. LCD talaga na. Oh, yung may LCD, hindi ka na ganun. 1.5 sinahod ko, 13 month ko sa Xeroxan. Oo. So, bili ako DVD, tapos bumili ako ng bala, puro Rambo. Tsaka, ano yun? Rambo talaga. Ano yung pinanood ko na Naging driver ka ba ng bus Trixie? Die hard! I will die hard! Oo, kumpleto ko rin yan. Ano to yung... Pinapakinggan nito dati sa mga radyo, Michael Learns to Rock. Actually, Bus driver coded si UV Trixie. Express bingo card. ano to yung nilalaglag na bote ng Coke? Anong movie yun? God sees... Ay, Tulta Gods Must Be Crazy. Must Be Crazy.
Yun, mahaba yun eh. Oo. May DVD na gano'n, tsaka bold. Yung pininturahan yung paa, no? Para magkasapatos. Mga Asian volume ng bold. Gods yan. Must Be Crazy. Di ba, nag-cast ka dun? Kwento mo naman sa amin yung experience. Kamusta ba yung experience? Sa mga... Joke lang po. Huwag niyo ba cancelin? Joke lang. Naked Gun. Solid nun, pare. Ano yung mga movie na tingin nyo deserve ng... Marami kasi movie na parang walang part 1 na walang part 2 eh. Tropic Thunder, bakit wala pang part 2 yun? Sa bagay, Damn, di ba? Yung mga kailangan eh. Pero men, ito, maiba lang din. Since nostalgia tayo, ang nakakainis sa panahon ngayon, puro remake. Wala nang originality. Lahat na lang ng classic na maganda. Oh, gawa tayo ng real life version naman. Disney. Ay, Na sila eh. Ang sinasabi kasi nila, ang market nila is yung mga bata noon may pera na ngayon. So, yung ginagawa ng Adult na may pera Disney na ngayon ngayon. na may live action. tingnan mo yung nangyari sa Snow White. Biggest flop ng Disney. Diba? Hindi talaga kumita. Pero ano ba yung mga ano ba ang mga remake na tingin yung deserve magkaroon ng remake? Or i-reserve nila ulit? Manila sa mga kuko ng Avila. Gusto ko yung film na yun. Sa mga Tagalog na natin. Mahilig ako sa Filipino. Batch 84. Yung mga luma. Hindi ba? Sa akin yung kay Robin Padilla, yung Golden Boy. Golden Boy. Oo. Baka Manila Boy. Manila Boy. Hindi, may pelikula si Robin may Golden something. Parang May napanood ako kay Robin Padilla, yung lalaki pa si Rostov. Yun ang magandang yung ibalik. Nostalgia. Nostalgia. Basta mga Padilla brothers, tapos parang namatay sila isa-isa. Tapos si Robin Padilla yung huling namatay. Parang mga ganun. Ay, ano eh? Ano na uso yung 2016, 2026. Sabi ni Bibi Gandangari, putang inang yan. Tang inang trend yan. Hindi, maganda yan. Nandyan tayo. Kasi may ngayon na ayaw tanggapin na national artist si... Sino? Sino to? Si... Robin Padilla? No. Bibigandang hari. Comedian na. Puta na. Dolphy. Dolphy. As Dolphy. Bakit? Ayaw tanggapin? Ayaw. Hindi tinatanggap na i-consider siya as national Bakit? artist. Bakit? Hindi ko rin alam. Ano? Ang sabi ay wala daw substance. I mean, I'm sorry. Di sa pag pinanood mo yung mga ginagawa ng mga artist dati, men, hindi ka kailangan maging gwapo at maganda lang, sisikat ka na. Oo. Dati, kailangan mo talaga ng talent. Dapat marunong ka sumayaw, marunong ka kumanta, marunong ka mag-perform, marunong ka mag-play ng instruments. So, ewan ko. Sorry. Alam ko, nabanggit ko na dito sa podcast. Yung mga natin. challenges ni Dolphy way back, kung i-consider Yeah. mo, sobrang, paano hindi mo siya mako-consider legend Hindi, tong yun yung tao? sabi, wala daw substance yung mga ginagawa niyang mga Kung hindi niya movies sinimulan or yung niya, nasa comedy. ng Pero comedy. tingnan mo Doon yung tayo. ano. Ano bang yun? Ako, galing na galing ako sa mga pelikula ni Dolphy. Pag nagbabakla-baklaan siya. Ang gaganda ng mga pelikula ni Dolphy na ganun. Tagal ko nanood ng Home Along the Release. Yun. I mean, mas 90s na yun. Pero yun nga, yung Sampaguita, ano ba yung nila dati? Hindi, alam ko hindi siya Sampaguita eh. Basta yung mga productions dati, iba yung caliber na kailangan bago ka makapasok sa production nila versus yung mga ngayon na sumikat, mag-trend ka lang, dami mo lang likes, pwede ka na maging artista. Mac, ano bang tinitignan para maging Ano yung substance? national Hindi ko artist alam ka? Hindi ko alam yung criteria. Kasi dapat influence ang tinitignan pagdating sa, 'di ba? Kung gaano mo na influence yung Supposedly, diba? oo. Entertainment industry. Feeling ko hindi kasi medyo mahirap rin kasi partly apektado ng industriya rin mismo eh. Parang ganito, hindi mo pwedeng sabihin na walang substance yung comedy ni Dolphy provided na ang nangyayari may producer na ayaw ng may substance. Tanda mo si Dolphy as big as he is, at the end of the day, actor lang siya sa isang pelikula. Tsaka feeling ko substance is subjective kasi. Yes. Yeah, except parang ganito, parang alam mo yung sobrang, parang ganito, example, si Vice na lang, si Vice Ganda. Sobrang tagal na binabash yung mga pelikula niya sa Metro Manila Film Festival dahil pare-parehas lang. And then etong lately yung mga ginagawa nila, nilalaliman nila. Drama. And then nabubuhat pa rin. Even si Vic Soto, like binibira siya for the longest time. And then may nilabas sila na medyo mas seryoso. Kingdom. Na medyo, and then yung mga tao, kaya pala nila yun?
Okay. So, okay, kung kaya ibig sabihin, si Dolphy, hindi mo pwedeng sabihin na walang laman given that yung mga producer that time, kinikater lang kung ano yung gustong i-consume din. Alam mo yun? Yeah. Exactly. Yeah, it's all about Appropriate. Yeah. it's all about the data. Para buhay yung scene. So dapat national artist si Dolphy. Ako, kung magbobotahan Tingin tayo ko dito, naman, oo. Ako, Tingin ko para naman. sa akin, dapat national artist siya. Kasi, OG yun eh. One Kaya of a nga siya kind. tinawag na One hari of a ng kind. medya eh. Hindi naman siya yung may Kung hindi niya sinimulan yan, walang foundation. Hindi naman yung parang pork chop tabot timbala parang may pagpipilian ka eh, di ba? So, Dolphy is Dolphy lang eh. So, Dolphy is feeling ko Dolphy. deserve One niya of dapat. he's the only one. Kasi parang may sarili siyang genre ng comedy na, alam mo yun, yung family style Mismo. comedy. Yun eh. Siya yun eh. Mismo. Wala akong nakikita iba eh. At saka ano na rin, parang ano na rin sa kanya yun. Anong tawag doon? Legacy? Hindi, parang ibigay na rin sa kanya bigay mo na rin pagkilala na lang. Oh, pagkilala. Oh. Deserve niya yun Deserve eh. niya naman Bakit yun eh. nauubusan ba tayo ng slots, for example? Ay, Oo nga nabigay eh, na ba't to eh. ba? Alam ko every year meron last na record sa Wikipedia is 2022. Okay. So, I mean, walang limitations naman siguro kung sino yung pwede maging national artist as long as deserve niya. Parang Diba? ang problema, Mac, Di is ba kasya sa wall? yung term na deserving. Parang yun yung kasi katulad nga art to eh. Even let's say sabihin mong fashion, everything is subjective eh. Exactly. Naalala ko to sa episode ng MWMR eh, yung kay Wang Od, di ba? Oo. Na hindi hanggang ngayon hindi pa rin siya binibigyan ng National Artist Award. Di pa rin ba? Oo. Oh, yun, isa pa. So, alam na natin eh, di ba? I mean, yun yung mga tao na deserve, pero I think hindi pa rin nabibigyan. May ano. Dapat yan Marami. merong parang open vote na pwede kang bumoto kung ikaw ba ay pumapayag na. Oo, sino yung nag-decide, no? Kaya Sino mismo, yung nag-decide? let the people decide kung Devil's sino yung gusto advocate nilang dyan. ibilang sa mga national artist. Sige, yeah. Diba? Pero ang Devil's Advocate kasi dyan, yung panel na ginawa nila, I believe pinag-aralan na nila yan eh. So yung mga voices na nagbibigay ng decisions for us are qualified na mga tao sa kanilang field. So siguro yun, para sa kanila, yun yung pinakamagandang I guess, option. Pero yun nga. I mean, hindi naman natin mababago isolated yung vote. power dun Hindi eh. naman natin mababago kung ano yung decision nila or hindi naman tayo makaka-influence. So, it's Pero more Dolphy, on ano para lang sa yung tingin akin, natin. ikaw ay kung ano yung tingin national natin. artist. Love you. Yeah. Or labas nila kung sino yung panel na namimili. Fuck you. Parang i-dox natin. Ganun ba? Diba? Oo. Tanga na nga, hindi naman marunong kumanta yan eh. Oo nga. Ganyan. Ba't ka naman mamili ng national artist? Eh, Artist ka ba? artist. O, diba? Utang yun. Joke ka Ano nga. ba, artist din. Joke ka nga. Artist din yata yan eh. Mga- Para sa akin, si Dolphy ay national artist. Yeah. sa akin, Hari siya ng komedya at isa siyang legend. 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 Very unique. So, deserve niya yung Unique. kasali. He's the only one. One and only. Up. Hindi, anak ng So, Dolphy, man. 88. Legend. Oh, shit. Man. Mga shows. Oh, damn. So, Yan. Tara, sarado na natin. Yes. Socials. Socials. Follow nyo lang kami, Comic 50 Comic 50. sa Facebook at meron kaming Spotify. Manood lang po kayo, The Talk Hang Show. At meron po kaming page para sa mga fans namin. The Talk Hang fans Show. namin. Only fans. Cringe. Sobrang cringe. At yun, mga shows natin. February 6 sa Harbor Point, Ayala Malls, magpa-front act po kami, Comic 5 Boys. Ang headliner po namin is si Pooh, the comedian. And tickets are available at the Shoreline Subic or at Ayala Malls Harbor Point. Ano po yun? Yung ticket prices makikita nyo naman sa poster pag nakita nyo yung post. And this coming February 21st o 21 sa The Brick Subic, magpe-perform po doon. Tawang Grasa, Gris Junio. And kami rin po ang mga opener, Comic 5 Boys. So, tickets are available sa page po ng Comic 5. So, sana manood po kayo, makasuporta po kayo. Suporta lang. And this coming tonight, Tonight, meron akong show sa Good Guys Deli. If you wanna come out and hang out, punta lang kayo. Tonight? Tonight. Kala ko 23. Tonight paglabas na. nito. Paglabas nga Paglabas nito. Okay. Wala na, nalaman na nila. Nice one, Fabs. Thank you. Anything else? Okay na? Ah. Okay. Yan lang po. and this has been The Talk Hang Show! Saba. Akala ko naman nandun ka na. Okay. 1, 2, 3. This has been The Talk Hang Show. Thank you po.